May isang estudyanteng dayuhan na nagsusulat ng kanyang tesis para sa pagtatapos. Ang paksang kanyang pananaliksik, ang kakayahan ng wikang Filipino sa pagpapahayag ng damdamin at ang mga limitasyon ng wikang Ingles. Ngunit sa halip na basahin kinutya lamang siyang kanyang propesor. Ito ay hindi isang tesis. Isa itong sentimental na noblang Filipino. At pagkatapos pinunit nito, ang ilang bahagingang tesis sa harap mismo niya. Hindi nagbatinag ang estudyante. Kung ganun, ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng lakas ng aking mga salita. Makalipas ang ilang araw sa isang pampublikong pagtatanghal na pahinto, ang hininga ngang manonot sa huling salitang binitawan ng estudyante. Isang tanyak na linguista sa buong mundo ang umakyat sa entablado at nag-iwan ng isang pangungusap. Ngayon ang araw na muli akong natuto tungkol sa wika. At ang propesor na pumunit ng tesis ay napilitang lisanin ang akademya. Ito ang kwento ni Jose Joy Reyes. Kung susuportahan ninyo ang aming gawa, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Malaki ang maitutulong nito sa aming production. Kung babalikan ang kabataan ni Jose Joy Reyes, malalaman nating para sa kanya ang wika ay hindi lamang isang simpleng kasangkapan sa komunikasyon kundi isang bintana upang maunawaan ang mundo. Nasa ikatlong baitang siya nun, tinititigan ni Joy nang may pananabik ang diyaryong Ingles na binabasa ng kanyang ama. Para sa kanya ang makumplikadong titik ay tila isang sikretong kodigo, ngunit dama niya sa kanyang kalooban na naglalaman ito ng isang mahalagang mensahe. Tay, ano po ang sinasabi ngang letrang itong ngumiti ang kanyang ama at isa-isang sinimulang basahin ito para sa kanya. Sa sandaling iyon tila may nagbukas sa isipan ni Joey. Nakamamangha para sa kanya na ang makwento mula sa ibang bansa, ang makaisipan mula sa ibang kultura ay naipapahayag sa pamamagitan ng malilit na letrang iyon. Mula ng araw na iyon nagsimulang magmemorya ng mga salitang Ingles si Joey. Pagdating ng high school, lalong lumito ang kanyang angking galing sa wika. Habang ang kanyang nga kaibigan ay nahihirapang magsaulong, nga salitang Ingles, si Joey ay nakikipag-usap na gamit ang simpleng Ingles. Ngunit hindi siya nakontento rito. Habang nanonood ng Japanese anime natural, na nahilig siya sa wikang Hapon, at pagsapit ng senior high school sinimulan niyang pag-aralan ang Espanyol at Pranses sa sarili niyang sikap. Ang nga magulang ni Joey, habang ipinamamalaki ang pambihirang kakayahan ng anak, ay hindi may tago ang kanilang hiya. Ang nga anak ng iba ay nag-aral sa mamahaling nga language center habang si Joey ay umaasa lamang sa mga librong hinihiram sa aklatan at mga online tutorial. Ang kanyang ama ay isang jeepney driver na bumibiyahe hanggang gabi para itaguyod ang pamilya, at ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya para makatulong sa gastusin. Sa kabila nito, may hangganan ang kanilang kakayahang tustusan ang edukasyon ni Joey. Anak, kung sana, mas malaki lang ang kinikita ni tatay, naipasok sana kita sa isang magandang eskwelahan. Sa tuwing naririnig niya ang buntong hininga ng ama, kumikirot ang puso ni Joey. Ngunit kailanman ay hindi niya sinisi ang kanyang mga magulang. Sa halip, mas lalo niyang naunawaan ang kanilang pagmamahal at sakripisyo. At nangako siya sa sarili na mag-aral siyang mabuti para mapasaya ang buong pamilya. Mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki na nasa high school at isang kapatid na babae na nasa elementarya, at higit kanino man ramdam ni Joey ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang nabalikat. Ang pang-araw-araw na gawain ni Joey ay napakadisiplinado. Gigising siya ang alas 5 ng umaga at sisimulan ang araw sa pakikinig ng balita sa Ingles. Pagkatapos ang klase, didiretso siya sa aklatan at mag-aral hanggang alas 11 ng gabi. Habang ang ibang kabataan ay nagsasaya, kasama ang nga kaibigan, si Joey ay abala sa paglangoy sa karagatan ng mangwika. Ngunit hindi ito naging pasakit para sa kanya. Ang kilik at pakiramdam ng tagumpay sa tuwing may natututunan siyang bagong wika ay nagpapalimot sa lahat ng kanyang pagod. Pagsapit ng grade 12, naharap si Joey sa isang mahalagang desisyon. Anong unibersidad at anong kurso ang kanyang
pipiliin mayroon ng malinaw na layunin si Joey ang UP Diliman sa kursong BA English Studies. Nais niyang abutin ang kanyang pangarap sa pinakamahusay na kapaligirang pang-edukasyon. Ngunit para makamit ito kailangan niya nga mas matinding pagsisikap. Sa panahon ng paghahanda para sa ukat literal na binawasan ni Joey ang kanyang tulog para makapag-aral. 3 hanggang 4 na oras na lang ang kanyang tulog bawat araw. Mag-aral siya hanggang alas 2 ng madaling araw at gigising ng alas 5 para muling umupo sa kanyang mesa. Nag-alala ang kanyang ina sa kalagayan ni Joey ngunit kasabay nito iginagalang niya ang determinasyon ng anak. Anak, mag-ingat ka at baka makasakit ka. Mahalaga ang pag-aral, pero mas mahalaga ang kalusugan. Ang malambing na salita ang kanyang ina ay nagbigay ng malaking lakas kay Joey. At sa wakas lumabas ang resulta. Nangunguna sa listahan ng mga nakapasa sa BA English Studies sa Universidad ng Pilipinas. Nang marinig ni Joey ang balita, hindi siya makapaniwala. At pag-uwi niya sa bahay upang ibalita ito sa kanyang mga magulang, napayak ang buong pamilya. Nang magsimula ang buhay kolehiyo, ang pinakamalaking alalahanin ni Joey ay ang kanyang gastusin. Ang presyo ng bilihin sa Maynila ay mas mataas kaysa sa kanilang probinsya. At alam niyang pabigat na sa kanyang mga magulang ang bayarin sa dormitoryo at pagkain. Ang kanyang ama ay patuloy pa ring namamasadang ang jeep hanggang gabi at ang kanyang ina ay nagsimulang magtrabaho bilang kahira sa isang maliit na grocery. Pareho silang nagtatrabaho ng mas masipag para lamang masuportahan ang pag-aral ni Joey. Anak, huwag mong alalahanin ang pera. Bahala na si tatay, ang sabi nga niyang ama sa telepono. Bakas ang pagod sa boses nito. Ngunit puno ngang pag-aruga upang hindi mag-alala si Joey. Ngunit naisip ni Joey na hindi na siya maaring umasa na lamang sa kanyang mamagulang. Kailangan niyang kumita ng sarili niyang pera. Nung una siyang nagsimulang magtutor, inisip ni Joey na ito ay paraan lamang para kumita ng pera. Tinuturuan niya ang isang high school student sa kanilang lugar 3 beses sa isang linggo, 2 oras bawat session. Malaki-laki na rin ang kita. Ngunit sa kanyang unang klase nakaranas si Joey ng isang hindi inaasahang damdamin. Sir, kahit anong memorya ko sa grammar rule na ito, hindi ko pa rin alam kung paano gamitin sa totoong pangungusap. Sa tapat na hinaing ng estudyante na alala ni Joey ang kanyang sariling karanasan noong high school. Ang mga panahong mag-isa niyang pinipilit unawain ang mga libro sa grammar. Dahan-dahan at malinaw na ipinaliwanag ni Joey ang aralin sa paraang maintindihan ng estudyante. Sa halip na gumamit ng mga komplikadong terminolohiya, gumamit siya ng nga pang-araw-araw na halimbawa na parang nagbuo ng isang puzzle. Ngayon po naiintindihan ko na mas madali pala kapag ganito ang paliwanag. Sa sandaling makita ni Joey ang naliwana na mukhang estudyante, isang hindi may paliwana na kasiyahan ang pumuno sa kanyang puso. Hindi lamang siya nagbabahagi nga kaalaman kundi pinalalawa niya ang mundo ng isang tao. Sa sandaling iyon napagtanto ni Joey na natakpuan na niya ang bagay na tunay niyang gusto. Dumami ng dumami ang kanyang nga estudyante. Kumalat ang balita tungkol sa epektibong paraan ng pagtuturo ni Joey kaya mas maraming magulang ang nahanap sa kanya. Mayroon siyang kakaibang pamamaraan. Hindi lamang niya pinapamemorya ang grammar, kundi ipinapaunawa niya ang mismong estruktura ng wika. Ang kanyang espesyalidad ay ang pagpapaliwanag sa lohikal na sistemang wikang Ingles habang ikinukumpara ito sa Filipino. Sa Ingles nauna ang konklusyon bago ang dahilan. Pero sa Filipino, kabaliktaran. Kung maintindihan ninyo ang pagkakaibang ito, magiging mas madali ang pagsusulat sa Ingles. Ang mga estudyanteng nakarinig sa ganitong paliwanag ay tila nakatuklas ng isang bagong mundo. Naunawaan nila ang wika hindi bilang isang asignaturang kailangang isaulo kundi bilang isang sistema ng pag-isip. Pagsapit ng 3 taon sa kolehiyo, naisip ni Joey na mas seryosohin ang landas ng pagiging isang guro. Sakto namang narinig niya na may isang review center sa kanilang lugar na naghahanap ng English instructor.
Lakas loob siyang nag-apply at natanggap pagkatapos ng isang demo teaching. Ang kanyang unang klase sa review center ay puno ng kaba. Mahigit 30 estudyante ang nakatingin sa kanya. Ngunit nang magsimula ang klase bumalik ang kanyang kumpiyansa. Naging natural ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga estudyante at madali niyang naipaliwanag kahit ang mga komplikadong paksa. Sir Joey, iba po talaga ang klase ninyo. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala kasaya ang English. Ito ang sinabi ng isang estudyante pagkatapos ng klase. Habang dumarami ang ganitong mga reaksyon. Nakumbinsi si Joey na natagpuan na niya ang kanyang tunay na bokasyon. Bago magtapos nega kolehiyo, kinailangan ni Joey na gumawa ng isang mahalagang desisyon. Magtatrabaho ba siya sa isang kumpanya o ipagpapatuloy ang landas ng pagiging isang guro? Kung isipin niya ang kanyang magulang at kapatid, mas praktikal ang isang matatak na trabaho. Ngunit buo na ang desisyon ng kanyang puso. Gusto ko pong magturo. Ito po talaga ang mahal ko. Nang sabihin niya ito sa kanyang magulang, una silang nagpakita ng pag-alala. Iniisip nila na hindi matatak ang propesyon ng isang guro sa review center. Ngunit nang makita nila ang determinasyon ni Joey sa huli ay sinuportahan nila siya. Ang pinakamahalaga ay gawin mo kung ano ang gusto mo. Anak, susuportahan ka namin. At sa gayon, formal na pinasok ni Joey ang mundo ng pagiging isang English instructor para sa mga college entrance exam. Nagsimula siya sa isang maliit na review center, ngunit mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang galing at dedikasyon. Kapansin-pansin ang pagtaas ng marka ng kanyang mga estudyante at naging bukang bibig siya sa mamagulang. Ngunit ang daan tungo sa tagumpay ay hindi naging madali. 4 na oras lang ang tulog ni Joey araw-araw habang puspusan ang paghahanda sa kanyang maklase. Naghahanda siya ng mga materyales hanggang madaling araw at tinutukoy ang kahinaan ng bawat estudyante para makabuo ang angkop na paraan ng pagtuturo. Minsan nakakaramdam siyang pagod at hirap, ngunit sa tuwing nakikita niya ang masayang muka at tumataas na marka ng kanyang nga estudyante, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Lumipas ang ilang taon at si Joey ay naging isa sa mapinakatanyak na English review instructor sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay laging may kasamang titulong legendary. Ang makuwentong nga estudyanteng biglang tumaas ang marka sa English dahil sa kanyang klase ay naging alamat na sa industriya. Ngunit sa likod na tagumpay na ito ay mayroong hindi kapanipaniwalang pagsisikap. Nagsisimula ang araw ni Joey ng 4:00 ng umaga. Dahil ang una niyang klase ay 8:00, kailangan niyang gumising ng maaga para makaroon ng oras sa paghahanda at personal na pag-aral. Sinisimulan niya ang araw sa isang tasang ng kape at muling sinusuri ang materyales na inihanda niya noong gabi. Hindi lamang niya binabasa ang textbook. Isang bahagi ng kanyang filosofiya ang muling ayusin ang nilalaman sa paraang tunay na maintindihan ng mga estudyante. Ang wika ay parang isang buhay na nilalang. Kailangan mong lagyan ng laman ang bokabularyo, sa kalansay ang gramatika at padaluyin ang dugo ang kultura para makaroon ng tunay na komunikasyon. Ang ganitong pilosopikal na pag-isip ay laging bahagi ng kanyang maklase. Naniniwala siyang ang mga estudyante ay hindi dapat maging mamakinang sumasagot lamang ng tanong, kundi mga taong lumalago sa pag-unawa sa mundo sa pamamagitan ng wika. Ang pilosopiyang ito ay nakmula sa kanyang sariling karanasan sa pag-aral ng wika. Pagkatapos ng kanyang klase sa hapon, naglalaan si Joey ng oras para sa individual counseling. Ito ang oras para kausapin ng isa-isa ang mga estudyanteng nahihirapan dahil hindi tumataas ang kanilang marka o ang hindi malampasan ang takot sa Ingles. Ito ang pinakamasayang bahagi ng araw para kay Joey. Sir, parang hindi po talaga para sa akin ang English. Kahit anong gawin ko, hindi po tumataas ang marka ko, sabi ng isang estudyanteng lumuluha. Hinawakan ni Joey ang kamay ng estudyante at marahang sinabi, ang wika ay hindi natututunan sa isang gabi lang. Pero hanggat hindi ka sumusuko, tiyak nagagaling ka. Sinasabi ko sa iyo.
At toto nga makalipas ang ilang buwan malaki ang itinaas ng markangang estudyanteng iyon. Ito ay dahil sa walang sawang atensyon at paghihikayat ni Joey. Sa pagpapatuloy ng abalang buhay na ito naging matatak din ang kalagayang pinansyal ni Joey. Nabigyan niyang bagong bahay ang kanyang nga magulang at natustusan ang pag-aral ngang kanyang dalawang kapatid. Ang matagal ng pasanin ng pamilya ay nawala dahil sa tagumpay ni Joy. Anak, maraming salamat. Dahil sa tagumpay mo, sobrang proud. Si tatay. May galuhang ang pasasalamat sa mga matang ang kanyang ama. Ang kanyang ama na dating na mamaneho nga, jeep hanggang gabi ay nakaroon na ngang mas maginhawang buhay. Para kay Joey ang lahat ng ito ay parang panaginip. Ang lahat ng kanyang pinangarap, nung bata pa siya, ay nakatoto. Ngunit sa tuktok ng kanyang tagumpay hinarap ni Joey ang isang hindi inaasahang pader. Matapos ang mahigit 5 taon ng pagtatrabaho ng walang pahinga at may 4 na oras na tulog lamang nakaranas siya ngang matinding burnout. Isang araw habang nakatuturo, biglang nagblangko ang kanyang isip at hindi na siya makapagsalita. Sir, okay lang po kayo, narinig niya ang nag-alalang boses ng maestudyante ngunit hindi siya makasagot ng maayos. Itinigil niya ang klase at umuwi. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Joey ang kanyang limitasyon. Natanto niya na kahit gaano kalakas ang kanyang kaloban kung hindi na kaya ngatawan wala rin itong silbi. Sinabi ngang doktor na kailangan ni Joey ngang kumpletong pahinga. Siya ay nasa estado eng matinding pagkapagod dahil sa stress at sobrang trabaho. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kinansela ni Joey ang lahat ng kanyang schedule at napahinga sa bahay. Ang unang ilang araw ay napakahirap para kay Joey na sanay nang walang tigil sa pagtatrabaho sa loob ng halos isang dekada. Ang biglaang pahinga ay nagdulot ng pagkabalisa. Kamusta na kaya ang mga estudyante ko? Sino ang naghahanda ng ma-lecture? Ang mga alalahaning ito ay umiikot sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ang kanyang pahinga mayroon siyang natakpuang hindi inaasahan ang kanyang journal noong high school. Dahil sa kuryosidad binuklat niya ito. Nakatala ron ang dalisay na pangarap at sigasik ng teenager na si Joey. Pangarap pag-aralan ang lahat ng wika sa mundo. Maging isang linguista at saliksikin ang kagandahan ng bawat wika. Ito ay isinulat niya. Habang binabasa ito, nakaramdam si Joey ang pananabik. Kailan nga ba siya nagsimulang mag-focus na lang sa teknik ng pagtuturo ng wika na saan na ang kanyang purong interes at akademikong pagnanasa para sa wika mismo sa sandaling iyon, ang matagal nang nakabaon na pangarap sa kanyang puso ay muling nabuhay? Ang pangarap na maging isang linguista. Naisip ni Joey na ang burnout ay hindi lamang simpleng pagod kundi isang senyales na hanapin niya ang kanyang tunay na pangarap. Habang unti-unting nakakabawi mula sa burnout, nagkaroon ng bagong desisyon si Joey. Iwan niya ang matatak na buhay bilang isang instructor na kanyang binuo sa loob ng 15 taon at sa edad na 32 muli siyang magiging isang estudyante. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay tumutol. Mayroon na siyang matagumpay na buhay, bakit pa niya kailangang sumuwang sa panganib? Anak, mayos na ang buhay mo ngayon, bakit mo papipiliin ang mahirap na daan? Ang nag-alalang boses ng kanyang ina ay puno ng malalim na pagmamahal. Ngunit buo na ang desisyon ni Joy. Ang pagnanais na maging isang linguista at tahakin ang tunay na landas na akademya ay mas malakas kaysa sa anumang praktikal na konsiderasyon. Nay, gusto ko pong gawin ang bagay na talagang gusto ko sa buhay ko. Kung hindi ngayon, pagsisisihan ko po ito habang buhay. Nang marinig ng kanyang pamilya ang tapat na salita ni Joey, sa huli ay sinuportahan nila ang kanyang desisyon. Para sa kanila ang pinakamahalaga ay makita siyang masaya. Ang prosesong maghahanda para mag-aral sa Amerika ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Mula sa score sa TOEFL, mga recommendation letter, hanggang sa statement of purpose, napakaraming kailangang ihanda. Ngunit para kay Joey, ito ay isang kapanapanabik na proseso.
Muli niyang naramdaman ang purong sigasig sa pag-aral na matagal nang nawala. Lalo na habang isinusulat ang kanyang statement of purpose, malalim niyang binalikan ang kanyang nakaraang buhay. Ang interes sa wika mula pagkabata, ang karanasan bilang isang guro at ang mga pangarap para sa hinaharap na pagtanto niya na lahat nga ito ay makakaugnay sa isang kwento. Naniniwala po ako na ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon kundi isang sisidlan ng pag-isip at kultura ng isang tao. Nais kong pag-aralan ang natatanging kagandahan at pilosopiya ng bawat wika. Ito ang huling pangungusap sa kanyang statement of purpose. Habang isinusulat ito, nakumpirma ni Joey ang kanyang tunay na misyon. Sa wakas dumating ang sulat ng pagtanggap. Tinanggap siya sa linguistics program ng isang prestihiyosong universidad sa East Coast ng Amerika. Hinding-hindi malilimutan ni Joey ang sandaling iyon. Pakiramdam niya ay nagsisimula ang isang bagong yuktong kanyang buhay. Sa kanyang unang araw sa Amerika, dahan-dahan niyang nilakat ang tiyempos punong damdamin. Sa edad na 32, ang pagiging estudyante muli ay tila kakaiba, ngunit kasabay nito ramdam niya ang walang hanggang posibilidad. Nakalaya siya sa nakasanayang buhay bilang isang guro at bumalik sa mundong purong pag-aral. Ang unang semestre ay isang tuloy-tuloy na prosesong pag-angkop. Sa Pilipinas siya ang nagtuturo, dito siya na naman ang nag-aral. Sa simula, kahit ang pagsunod sa mga klase na itinuturo sa Ingles ay naging mahirap. Gaano man siya kagaling sa Ingles, ang akademikong talakayan at pang-araw-araw na pag-usap ay makaibang larangan. Ngunit hindi sumuko si Joey. Gabi-gabi pinakikinggan niya muli ang mga recording ng klase para punan ang mga bahaging hindi niya nakuha. Hindi siya nag-atubiling magtanong sa mga propesor. Hindi niya ikinahiya ang kanyang edad. Sa halip, gusto niyang ipakita ang postura ng isang estudyanteng tunay na gustong matuto. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting naka-adjust si Joey sa buhay kolehiyo sa Amerika. Higit sa lahat, bago ang lahat sa kanya. Sa Pilipinas, paulit-ulit niyang itinuturo ang parehong paksa, kaya bihira siyang makatuklas ng bagong kaalaman. Dito, bawat sandali ay isang bagong pagkakataon para matuto. Sa klase ngang linguistika, nabigyan si Joey ng pagkakataong ayusin sa isang akademikong paraan ang kanyang mga naranasan. Ang pagkakaiba sa estruktura ngang Filipino at Ingles, ang epekto ngang bawat wika sa pag-isip, ang ugnayan ng wika at kultura, lahat ng ito ay mga paksang matagal na niyang pinag-isipan nung siya ay isang guro pa. Ang partikular na larangang nakuha ang kanyang interes ay ang paraan ngang pagpapahayag damdamin sa wika. Ang mga malalim na patong ng emosyon sa wikang Filipino, ang mga natatanging damdaming mahirap isalin sa Ingles, nais niyang suriin ang mga ito sa isang akademikong paraan. Joey, ang iyong pananaw ay napakakakaiba. Ito ay isang perspektibong makukuha lamang ng isang taong ang unang wika ay Filipino at bihasa rin sa Ingles, sabi ngang isang Amerikanong kaklase. Napagtanto ni Joey na ang kanyang kakaibang background ay maaring maging isang akademikong kalakasan. Pinuri rin ng mga propesor ang kanyang sigasig at orihinal na pananaw. Napakahusay ng kanyang partisipasyon sa klase at palagi siyang nagpapakita ng bagong perspektibo sa kanyang nga takdang aralin. Ilang propesor pang nangalok sa kanya na sumali sa kanilang mga research project. Sa maayos na takbo ang kanyang paaral sa ibang bansa, unti-unting natapuan ni Joey ang kanyang kumpiyansa. Pinatutunayan niya na ang bagong hamon na sinimulan niya sa edad na 32 ay hindi pa huli. At pagsapit ng kanyang ika-4 na taon, sinimulan niyang ihanda ang kanyang graduation thesis, ang magiging tuktok ng kanyang akademikong paglalakbay. Pagsapit ng kanyang ika-4 na taon, kailangan ng magpasya ni Joey sa paksa ang kanyang graduation thesis, ang huling hakbang sa kanyang akademikong paglalakbay. Mula sa 3 taong pag-aaral at pananaliksik, nakarating si Joey sa isang matibay na paniniwala: ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon kundi isang cultural vessel na naglalaman ng pilosopiya, damdamin at paraan ng
pag-isip ng isang lahi. Lalo na niyang gustong pag-aralan ng malaliman ang natatanging sistema ngang pagpapahayangang damdamin sa Filipino at ang fundamental na pagkakaiba nito sa Ingles, ang filosofiya, wika isang paghahambing sa emosyonal na estruktura ng Filipino at sa mga limitasyon ng Ingles. Ito ang pamagat na pinili ni Joy. Ang paksang ito ay ang takpuan ng kanyang 15 taong karanasan bilang guro at 4 na taong akademikong pag-aral. Ang mga limitasyong naramdaman niya habang nagtuturong Ingles ang mga damdaming madaling ipahayag sa Filipino ngunit mahirap isalin sa Ingles, lahat ng ito ay nais niyang isistema sa isang akademikong paraan. Para sa paghahandang tesis, binalikan ni Joey ang kanyang nga karanasan bilang guro sa Pilipinas. Ang hindi mabilang na pag-usap sa mga estudyante ang nga sandaling ang pagkadismaya. Dahil sa limitasyon ng Ingles ang makaranasang sumuko siyang ipaliwanag ang nuances ng Filipino sa Ingles, lahat ng ito ay naging mahalagang datos para sa kanyang pananaliksik. Halimbawa ang hirap sa pagsasali ng konsepto ng pakikiramdam sa Ingles. Maari itong isalin sa mga salitang tulad ng empathy, sensitivity, o feeling for another ngunit walang salita ang lubos na makakuha ng komplikado at malalim na kahulugan nito. Hindi lamang ito pagkakaiba sa bokabularyo kundi patunay na magkaiba ang paraan ng pakilala at pagpapahayag ng damdamin ng dalawang wika. Ang isa pang interesanteng paksa ay ang masalang pagpapahayag ng relasyon sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo. Sa Ingles ang pangalawang panauhan ay yu lamang. Ngunit sa Filipino ito ay nag-iba depende sa relasyon at katayuan sa lipunan ng kausap. Ito ay direktang salamin ng pagpapahalaga sa relasyon sa kulturang Pilipino na nakatanim sa wika. Sa pamamagitan ng mga pagsusuring ito nakarating si Joy sa konklusyon na ang wika ay hindi lamang paraan ng komunikasyon kundi isang pilosopikal na sistema na naglalaman ng pananaw at pagpapahalaga ng isang lahi. At nangangahulugan ito na walang wikang mas nakatataas sa iba, bawat isa ay may sariling halaga at kagandahan. Pagkatapos ang ilang buwang pananaliksik natapos ni Joey ang unang draft ang kanyang tesis. Nakapaloob dito ang lahat ng kanyang karanasan at akademikong kaalaman. Isang obra na perpektong pinagsama ang praktikal na kaalaman bilang guro at teoretikal na pundasyon bilang isang mag-aaral ng linguistika. Ngunit ang problema ay lumitaw sa pagpili ng thesis advisor. Ang naatasang maging advisor ni Joey ay si Professor Patrick Weaver, isang 57 taong gulang na Amerikano na mahigit 20 taon nang nagtuturo sa Departamento ng Linguistika. Ngunit siya ay isang taong malalim na nakaugat sa pag-isip na nakasentro sa Ingles. Sa unang pakikita pa lang nila may masamang kutop na si Joey. Nang ipaliwanag ni Joey ang pamagat at direksyon ng kanyang pananaliksik, unti-unting sumimangot ang propesor. Isang tesis tungkol sa kahusayan ng Filipino, hindi ba ito isang akademikong pag-aral kundi isang pagtatanggol lamang sa sarili mong wika? Ito ang unang sinabi ni Professor Weaver. Nahulat si Joey ngunit sinubukang makapaliwanag ng mahinahon. Profesor, hindi ko po sinasabing mas mahusay ang Filipino. Ang layunin ko po ay suriin ang natatanging katangian at halaga ng bawat wika. Ngunit ayaw makinig ni Professor Weaver sa paliwanag ni Joey. Sa halip mas naging kritikal pa ito. Mr. Reyes, ang akademya ay dapat objektibo. Walang lugar dito ang personal na damdamin o pagmamalaki sa lahi. Ang paksa ng iyong tesis ay masyadong subjective at may kinikilingan. Ang salita ni Professor Weaver ay may pahiwati na hinuhusgahan ang pagiging Pilipino ni Joey. Tila sinasabi nitong dahil Pilipino siya hindi siya capable sa objektibong akademikong pahuhusga. At dumating ang pinakamasaklap na sandali. Matapos tingnan ang draft ng tesis na pinahirapan ni Joey, bigla nitong pinunit ang ilang pahina. Ito ay hindi tesis kundi isang sanaysay na nagpapasikat sa sariling bansa. Isang basurang nobela na puno nginggit sa kahusayan ng Ingles. Sa sandaling iyon, na blanko ang isipan ni Joey.
Tila gumuho ang ilang buwang paghihirap niya. Ngunit mas nakakagulat ang lantat na diskriminasyon sa mga salita ni Professor Weaver. Kayong mga Asyano pare-pareho lang kayo. Lagi ninyong iginigiit na ang sa inyo lang ang magaling. Ang tunay na akademya ay nakmumula sa makatwirang pag-isip ng kanluran, hindi na nakapagtimpi si Joey. Hindi na ito simpleng pagkakaiba nga akademikong opinyon kundi isang malinaw na diskriminasyon sa lahi. Habang papalabas sa opisina ni Professor Weaver, naramdaman ni Joey ang panginginig ng buo niyang katawan. Isang komplikadong emosyon ng galit at pagkadismaya. Tila gumuho ang 4 na taon niyang pagsisikap, ngunit kasabay nito, may ibang damdaming naaalap sa loob niya. Isang matibay na determinasyon na hindi niya ito palalampasin. Agad na pinuntahan ni Joey si Jessica Lawrence sa kanilang research room. Siya ay isang 28 taong gulang na Amerikanang doktorante at pinakamalapit na kaibigan ni Joey. Nang makita ni Jessica ang namumutlang mukha ni Joey, agad niyang naramdaman na may nangyari. Joey, anong nangyari, nakipakita ka? Kay Professor Weaver, di ba ikinuwento ni Joey ang lahat ng nangyari? Ang mapanghusgang salita ni Weaver ang pagpunit sa kanyang tesis at ang lantat na diskriminasyon. Habang nakikinig, unti-anting tumigas ang mukha ni Jessica. Iyan ay malinaw na akademikong diskriminasyon. Hindi higit pa riyan. Ito ay isang racis na gawain. Galit na galit si Jessica. Ngunit si Joey ay nanatiling kalmado. Sa kanyang mahabang karanasan bilang guro, marami na siyang nalampasang mahihirap na sitwasyon. Ngunit iba ito. Hindi ito personal na isyu lamang kundi isang usapin na may kinalaman sa mismong esensya ng akademya. Jessica, hindi ako susuko. Sa halip, gagamitin ko ang pagkakataong ito para patunayan ang halaga ng aking pananaliksik. May matibay na determinasyon sa mga mata ni Joey. Nakita ni Jessica na may espesyal na plano si Joey. Anong gagawin mo, hihiling? Akong isang pampublikong pagtatanghal. Gusto kong ipresenta ang aking pananaliksik sa harap ng nga estudyante at profesor at makakuha nga patas na pagtatasa. Ang suhestiyon ni Joey ay hindi pangkaraniwan. Karaniwan ang isang tesis ay dumadaan sa individual na konsultasyon sa advisor, kaya't ang pahiling ng pampublikong pagtatanghal ay napakabihira. Ngunit para kay Joey, wala nang ibang pagpipilian. Kinabukasan pumunta si Joey sa opisina ng departamento at nag-apply para sa isang pampublikong pagtatanghal. Sa una nagulat ang staff, ngunit matapos marinig ang paliwanag ni Joey, sinabi nilang idudulog ito sa student committee. Patakaran ng universidad na ang mga estudyante ay may karapatang makatanggap ng patas na pagtatasa. Makalipas ang ilang araw, dumating ang abiso na tinanggap ng student committee ang hiling ni Joey. Maari siyang magtanghal sa susunod na Biyernes sa main auditorium. Nang kumalat ang balita, nakagulo ang buong universidad. Tiningnan ito bilang isang insidente kung saan hinamon ng isang Pilipinong estudyante ang isang Amerikanong propesor. Ibuhos ni Joey ang lahat ng kanyang lakas sa paghahanda. Ginamit niya ang kanyang 15 taong karanasan bilang guro upang bumuo ng pinaka-nakakakumbinsing presentasyon. Hindi sapat ang akademikong nilalaman lamang. Kailangan niya ng isang mensahe na makakaantig sa puso nga manonot. Hinati ni Joey ang kanyang tesis sa 3 bahagi. Una, ang nga estruktural na limitasyon ng Ingles. Pangalawa, ang natatanging sistema ng pagpapahaya ng damdamin sa Filipino. At pangatlo, ang kahalagahan ng pagkakaiba-ibang wika. Bawat bahagi ay sinamahan niya nga na tunay na karanasan para may paliwanag ang nga abstract na teorya gamit ang makongkretong halimbawa. Ang partikular na nais bigyang diin ni Joey ay ang pagkakapantay-pantay ngang mawika. Walang wikang mas nakatataas sa iba. Bawat isa ay may sariling halaga at kagandahan. Ito ang pangunahing konklusyon na kanyang narating pagkatapos ng ilang taong pananaliksik. Gabi bago ang presentasyon, hindi makatulog si Joey.
Dahil sa bigat ng responsibilidad na ang pagtatanghal bukas ang magtatakda ng kanyang akademikong kapalaran. Ngunit kasabay nito mayroon din siyang pananabik. Sa wakas dumating na ang pagkakataon na may parinig niya ng maayos ang kanyang boses. Pinalakas ng loob si Joey ng kanyang kasamahan kabilang si Jessica. Nakagawa ka na ng isang napakahusay na pananaliksik. Maging kumpiyansa ka lang, tama. Lahat kami ay nasa panik mo. Ipakita natin na mali si Professor Weaver. Ang suportang kanyang kasamahan ay nagbigay ng malaking lakas kay Joey. Napagtanto niya na hindi lamang ito isang personal na laban, kundi isang pakikibaka para sa akademikong pagkakaiba-iba at pagkakapantay-pantay. Kinaumagahan ng presentasyon maagang gumising si Joey para sa huling pagsusuri. Mula sa mga slide ng presentasyon hanggang sa kanyang script lahat ay perpekto. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang sariling paninindigan. Habang papunta sa auditorium binalikan ni Joey ang kanyang 32 taon sa mundo. Ang pagmamahal, sa wika mula pagkabata, ang tagumpay at kabiguan bilang isang guro, at ang pag-aral sa ibang bansa sa huling edad, naisip niya na lahat ng ito ay paghahanda para sa sandaling ito. Sa araw ng pagtatanghal puno ang auditorium ng nga estudyante at propesor. Kumalat ang balita kaya't dumating din ang nga estudyante mula sa ibang departamento. Nakataon pa na bumisita sa universidad ang tanyak na lingwistang si Dr. Rowell Williams at napadalo sa pagtatanghal. Ito ay isang napakagandang pagkakataon para kay Joey ngunit kasabay nito isang malaking pressure. Nasa unahang hilera si Professor Weaver nakakrus ang nga braso. Punong panunuya ang kanyang mukha na parabang alam na niya ang kahihinatnan. Tila sinasabi nitong isang pag-aksaya, lamang ng oras ang lahat. Ngunit hindi, natinak si Joey. Sa halip mas lalo niyang pinatibay ang kanyang loob. Magandang umaga. Ako po si Jose Reyes, isang fourth-year student ng linguistics. Ang unang mga salita ni Joey ay mahinahon ngunit matatag. Tumahimik ang buong auditorium. At lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Huminga ng malalim, si Joey at dahan-dahang nagpatuloy. Ngayong araw nais kong ibahagi sa inyo ang tunay na kahulugan ng wika. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay isang pilosopikal na sistema na naglalaman ng kaluluwa ng isang lahi. Nang magsimula ang presentation ipinamalas ni Joey ang galing na hinasa niya sa loob ng 14 taon bilang guro. Malinaw at madaling ipinaliwanag niya ang mga komplikadong teorya na linguistika habang pinapanatili ang isang perpektong balanse na umaantig sa damdamin ng mga manunod. Ang Ingles ay walang dudang isang mahusay na wika. Ito ay lohikal, sistematiko at ginagamit ng maraming tao sa buong mundo. Ngunit may mga bagay na hindi kayang ipahayag ng Ingles. Ipinakita ni Joey ang unang slide at nagsimulang magbigay nga konkretong halimbawa. Isipin ninyo ang salitang pakikiramdam sa Filipino. Para may salin ito sa Ingles kailangan mong gumamit NH, maraming salita tulad NH, empathy, sensitivity, o shared inner perception. Ngunit hindi pa rin ito ganap na may sasalin. Bakit? Dahil ang konseptong pakikiramdam ay nakabatay sa natatanging ugnayan at damdamin ng kulturang Pilipino. Nagsimulang tumango ang mga manonot. Malinaw at kapanipaniwala ang paliwanag ni Joey. Tingnan din ninyo ang sistema ng paggalang sa Filipino. Ang yu sa Ingles ay may batibang anyo. Sa Filipino depende sa relasyon ikaw kakayo po-opo. Hindi lamang ito pagkakaiba sa wika, kundi ang filosofiya na pagpapahalaga sa relasyon sa kulturang Pilipino na nakapalop sa wika. Ibinahagi ni Joey ang kanyang makaranasan bilang guro. Sa loob ngang 15 taon nagturo ako ngang Ingles sa Pilipinas. Sa prosesong iyon iisa lang ang laging tanong ng mga estudyante, Sir, paano po sasabihin ang Filipino expression na ito sa Ingles? At lagi akong nahihirapan. Kung isasalin ng literal mawawala ang kahulugan,
Kung isasalin naman batay sa ideya makiba ang pakiramdam, na humaling angga manonot sa kwento ni Joey. Dahil ito ay batay sa konkretong karanasan at hindi lamang abstract na teorya mas naging makatotohanan ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na mas nakatataas ang Filipino sa Ingles. Mayroon ding mga ekspresyon sa Ingles na mahirap isalin sa Filipino. Ang mga konsepto tulad ng privacy, efficiency, at accountability ay naglalaman ng natatanging pagpapahalaga na hinubog ng individualismo at rasyonalismo ng kulturang kanluranin. Binigyang diin ni Joey ang pagkakapantay-pantay ng mawika. Ito ang pinakamahalagang mensahe ng kanyang tesis. Ang gusto kong sabihin ngayong araw ay ito lahat ng wika ay may sariling ganda at halaga. Walang wikang mas nakatataas sa iba. Makakaiba lamang ang paraan ng bawat isa sa pag-unawa at pagpapahayag ng mundo. Punong damdamin ang boses ni Joey. Hindi lamang ito isang akademikong pagtatanghal kundi isang taos-pusong panawagan na nakataya ang kanyang pagkakakilanlan at paniniwala. Ang pagkakaiba-iba nga, wika ay isang mahalagang yaman ng sangkatauhan. Ang pagkakaroon natin ng iba't ibang wika ay nangangahulugang mayroon tayong iba't ibang paraan ng pagtingin sa mundo. Kapag kinilala at iginalang natin ang pagkakaiba-ibang ito doon lamang magiging possible ang tunay na komunikasyon at pag-unawa. Habang patapos ang presentasyon ipinakita ni Joey ang huling slide. Nakasulat dito ang isang simpleng pangungusap ang katapatan ay dumadaloy sa wika at natutunan ko ang katapatan sa wikang Filipino. Dapat nating igalang ang pagkakaiba-ibang ang wika. Tumahimik ang auditorium. Pagkatapos ngang ilang sandaling katahimikan, isa-isang nagsimulang tumayo ang mga tao. Dinaktagal lahat ng manonood ay nakatayo na at pumapalakpak. Isang standing ovation. May maluha sa mata ni Joey. Sa sandaling iyon, tumayo si Dr. Royal Williams at nagsalita. Mahigit 40 taon na akong nagsasaliksik sa linguistika ngunit ngayon lang ako napaisip ng ganito kalalim tungkol sa esensya ng wika. Ang iyong pananaliksik, Ginong Reyes, ay napakahusay. Si Professor Weaver lamang ang nanatiling nakaupo. Namumutla ang kanyang mukha at hindi siya makapagsalita. Pagkatapos ng presentasyon ni Joey nanatili pa rin ang damdamin ng paganga sa auditorium, ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari pagkatapos nito. Ang video ng presentasyon ni Joey ay na-upload sa YouTube ng isang tao at mabilis na naging viral. Ang video na may pamagat na ang nakakaantik na panayam ng isang estudyanteng Pilipino tungkol sa pilosopiya ng wika ay umabot sa 1,000,000 views sa loob ng isang araw at 1,000,000 sa loob ng isang linggo. Dumagsa ang mga komento mula sa buong mundo. Nagpahayag ng pakikiisa ang mga dayuhang estudyante mula sa iba't ibang bansa nagsasabing naranasan din nila ang katulad na sitwasyon habang ang mga lingguista naman ay humanga sa pananaw ni Joey. Lalo na ang huling pangungusap. Dapat nating igalang ang pagkakaiba-ibang ng wika ay nag-iwan ng malalim na epekto sa maraming tao. Ngunit habang sumisikat ang video nagsimulang mangyari ang hindi inaasahang bagay. Ang nga dating estudyante ni Professor Weaver na may lahing Asyano ay isa-isang lumantat at nagpatuto na nakaranas din sila ng katulad na diskriminasyon. Siliway mula sa sinaay na patutunan ng ang paksa ng kanyang tesis ay tungkol sa klasikong panitikang sino sinabi ni Weaver na ang magay mula sa silangan ay mababa ang akademikong halaga. Mas nakakagulat ang kwento ni Sato Yukiko mula sa Hapon. Sinabi niyang sa gitna ng klase hayagang sinabi ni Weaver na ang taga-silangan ay kulang sa malihayng pag-isip. Habang dumarami ang mga testimonya naging malinaw na ang mapanghusgang pag-ugali ni Weaver ay hindi isang pagkakamali lamang kundi isang sistematikong problema na matagal nang nangyayari. Hindi na maring balewalaing na administrasyon, universidad ang issue. Nagsimula ang makaprotesta ng maka-estudyante dumagsa
ang makareklamo mula sa makamagulang. Lalo na naging global na, usapin ang video ni Joey na apektuhan na rin ang internasyonal na imahe ng universidad. Binuo ang isang University Investigation Committee at sinimulan ang formal na investigasyon kay Professor Weaver. Sa proseso mas maraming ebidensya ang lumabas, mga record na nagpapakitang palaging mababa ang ibinibigay na grado ni Weaver sa mga tesis ng mga estudyanteng Asyano, mga recording ng kanyang mga diskriminatoryong pahayag sa klase at higit sa lahat ang testimonya ng masaksi sa pagpunit niya sa tesis ni Joey. Habang isinasagawa ang investigasyon, magulo ang isip ni Joey. Ang intensyon lamang niya ay kilalanin ang kanyang akademikong karapatan, hindi niya inaasahan na magdudulot ito ngang ganito kalaking issue sa lipunan. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niyang ito ay isang kinakailangang pagbabago. Joey, kung hindi ka naglakas loob habang buhay na lang kaming mananahimik, sabi ni Liwei kay Joey. Maraming estudyanteng Asyano ang nagpasalamat sa kanya. Ang tapang isang tao ay nagbigay nga pagkakataon sa maraming nanahimik na magsalita. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan si Joey ni Dr. Williams, ang tanyak na lingguista, ay nagpakita ngang malalim na interes sa kanyang pananaliksik. Ginong Reyes, naniniwala ako na ang iyong pag-aral ay maaring mag-alok ng isang bagong paradigma sa larangan ng lingguistika. Gusto mo bang makasama tayong magsaliksik para kay Joey? Ito ay isang pangarap na alok. Si Dr. Williams ay isang autoridad sa Multicultural Language Studies at ang makasama siya sa pananaliksik ay ang pinakamalaking pagkakataon sa kanyang akademikong paglalakbay. Samantala, inilabas na ngang Investigation Committee ang kanilang konklusyon. Ang maginawa ni Professor Weaver ay malinaw na diskriminasyon sa lahi at may malubhang problema sa kanyang kakayahan bilang isang edukador. Agad na siniba ngang universidad si Professor Weaver. Nang matanggap ang abiso, pinuntahan ni Weaver si Joey. Baka sa kanyang mukha ang malalim na pagsisisi. Ginoong Reyes, gusto kong huminging taos-pusong paumanhin sa iyo. Bilang isang edukador at bilang isang tao, labis akong nakamali. Nangingini ang boses ni Weaver. Sinabi niyang napaktanto na niya kung gaano karaming tao ang nasaktan ngang kanyang pakiling at diskriminasyon. Binasa kong muli ang iyong tesis. Ito ay isang napakahusay na pananaliksik. Hindi ko nakita ang halaga nito dahil binalot ako nga aking sariling pakiling. Tinanggap ni Joey ang paumanhin ni Weaver. Hindi paghihiganti ang kanyang layunin. Ang tunay na pagbabago at paggunawa ang nais ni Joey. Makalipas ang ilang buwan, sumali si Joey sa Multinational Language Research Institute kasama si Dr. Williams. Dun malaya niyang naisagawa ang pananaliksik na kanyang pinapangarap. Kasama ang mga lingguista mula sa iba't ibang bansa, pinangunahan niya ang mga pag-aral tungkol sa pagkakaiba-iba nga wika at halaga ngang kultura. Sa kanyang unang araw sa trabaho, umupo si Joey sa kanyang mesa sa opisina at binuksan ang kanyang laptop. At sinimulan niyang isulat sa Filipino ang unang pangungusap ngang kanyang bagong proyekto. Dati nagtuturo ako sa mga tao gamit ang salita. Ngayon hihikayatin ko ang mundo gamit ang salita. Sa sandaling iyon, napatanto ni Joey na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para sa personal na tagumpay kundi para sa isang mas malaking layunin. Ang ipagtanggol ang pagkakapantay-pantay ngang wika at pagkakaiba-iba ngang kultura. At ang lumihangang isang mundo kung saan ang susunod na henerasyon ay malayang makakamit ang kanilang mapangarap ng walang diskriminasyon. Ito ang tunay na mission ni Joey. Makalipas ang ilang taon, kinilala sa buong mundo ang pananaliksik ni Joey. Ang kanyang maakda ay isinalin sa iba't ibang wika at ginamit bilang textbook sa mga universidad sa buong mundo. At si Joey mismo ay naging isang tanyak na lingguista. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamakabuluhan ay ang tapang ni Joey na nagbigay ng pag-asa sa maraming sumunod sa kanya.
Pinunit ang kanyang tesis dahil lamang sa paghahambing ng Filipino at Ingles. Ngunit ang kanyang nga salita ay umantik sa puso nga tao. Sa huli natanggal sa trabaho ang mapanghusgang propesor at siya ay naging isang lingguistang kinikilalang mundo. Ito ang kwento ngang isang Pilipinong lumaban gamit ang lakas ang salita. Kung nagustuhan ninyo ang video ngayong araw, mangyaring iwanan sa komento kung saan kayo nanonood. Nais naming pakinggan ang kwentong bawat isa sa inyo. Salamat.